Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high school league, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slamdunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 117 ng International League. Nagawa na makuha ng Shouko ang kalamangan sa Kuzo, habang itong mga manlalaro ng Kuzo ay unti-unti nang nahihirapan sa ginagawang play ng kupunan ng Shouko sa kanila. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kuzo ang bola at dinadala na ito ni Rio papunta sa kanilang basket, habang binabantayan ito ng maigpit ni Rukawa. Mga kasama, tayo naman ang pupuntos ngayon. Itataas ulit natin ang kalamangan sa kanila. Hindi tayo pwede ang lagi magabol sa kanilang puntos. Kaya naman, gagawin din natin ang lahat upang makuha muli ang kalamangan sa kanila. Tara na mga kasama, babawi tayo sa Shouko! Yan ang sigaw ni Rio. Rio, siguro naman alam mo na ang dapat mong gawin. Kailangan mo din paikutin ang bola, katulad ng ginagawa nila, para mas gumanda ang ating opensa. Yan ang sabi ni Coach Roshi, na naging dahilan upang mahinahon na i-dribble ni Rio ang bola. Kailangan ko mag-isip at tignan ng aking mga kasama kung sino ang libre sa kanila. Dahil hindi ito ang tamang oras para magmadali kami. 5 minuto na lang natitirang oras para sa uling half na ito. Kaya naman, kailangan naming makapuntos at mabawi ang kalamangan sa kanila. Yan ang sabi ni Rio sa kanyang sarili, nang bigla itong umatake sa depensa ni Rukawa. Subalit, agad din naman itong napahinto, sabay pasa na mabilis papunta kay Ken. At nahawak na ni Ken ang bola, agad naman itong binantayan ng mahigpit ni Akagi. Captain, ibuwas mo ang iyong sarili! Kailangan wala siyang makitang buta sa depensa mo. Dahil sigurado ako na kapag meron itong nakitang pagkakataon, sasamantalahin niya na yun at doon kanya tatargetin. Yan ang sigaw ni Ayako na naging dahilan para lalo pang higpitan ni Akagi ang kanyang depensa, na ikinabahala talaga ni Ken ng sobra. Grabe, bakit parang bumigat itong si Akagi? Nahihirapan akong itulak ang kanyang katawan. Naku po, mukhang maganda ang kanyang posisyon na, dahil hindi ako makaporma sa kanya. Mukhang kailangan ko nang ipasa ang bola sa labas. Yan ang sabi ni Ken sa kanyang sarili. Sabay pasa ng bola papunta kay Jin. At ang hawak na ni Jin ang bola, agad naman itong umatake sa depensa ng Shouko. Habang si Fujima naman ay mabilis na tumakbo para depensahan si Jin ng mahigpit. Subalit, laking gulat ni Fujima dahil biglang huminto si Jin sabay binato ang bola papunta sa kanilang basket. Sanji, pagkakataon mo na para makapuntos. Kunin mo na ang bola at gumawa ka ng isang alley-oop. Huwag na huwag ka magpapatalo sa may pulang buhok na yan. Alam ko magagawa mo siyang talunin sa itaas ng basket. Yan ang sigaw ni Jin. Hanamichi, pigilan mo si Sanji at huwag mo siya hahayaan na makagawa ng isang alley-oop. Yan naman ang sigaw ni Ryota na napatayo pa sa kanilang bench. Habang ang buong manonood ay napatayo na rin sa kanilang kinauupuan. Tignan nyo, mukhang isang alley-oop ang gagawin nila para kay Sanji ah. At itong may pulang buhok, mukhang hindi niya maaabot ang bola dahil sa sobrang taas ng bato ni Jin sa bola. Kaya naman, malabong makuha pa ng may pulang buhok na yan ang bola laban kay Sanji. Yan ang usapan ng mga manonood. Habang si Sanji naman ay agad na tumalon at takmang kukunin na ang bolang ibinato ni Jin para sa isang alley-oop. May pulang buhok. Ngayon, siguradong puntos na namin ito. Dahil saktong-sakto ang bato sa akin ni Captain sa bola. At sigurado din ako na hindi mo na din ito maaabot. Dahil masyadong mataas ang bolang ito para sa'yo. Yan ang sigaw ni Sanji. Sabay akmang kukunin na ang bola. Nang biglang nagulat si Sanji. Kahit pa ang buong manonood sa loob ng court. Dahil biglang tumalon si Hanamichi ng sobrang taas. At kinuha nito ang bolang ibinato ni Jin para kay Sanji. Ano? Nakuha pa na may pulang buhok ang bola? Grabe, ang taas ng bato ni Jin sa bola. Pero nagawa niya pa din itong makuha. Nakakamanga ito may pula ang buhok. Hindi ko talaga inaasahan na magagawa niyang talunin si Sanji pagdating sa pataasan ng talon. Yan ang usapan ng mga manonood. Habang si Sanji naman ay hindi pa din makapaniwala sa ginawang talon ni Hanamichi. Ano? Nagawa niyang tumalo na mas mataas pa kaysa sa akin? Anong klaseng tao ka ba may pulang buhok?
Para kang kangaroo kung tumalon. At para kang may pakpak dahil habang tumatagal tayo sa ere, mas lalo kang tumataas. Nakakainis. Mukhang matatalo ako sa ere ah. Yan ang sabi ni Sanji sa kanyang sarili. Nang biglang sumigaw si Fujima. Hanamichi! Ipasa mo na sa akin dali! Kailangan nating magmadali para matambakan na natin sila ng gusto. Yan ang sigaw ni Fujima na naging dahilan upang ipasa agad ni Hanamichi ang bola papunta sa kanya. At nang hawak na ni Fujima ang bola, mabilis niya naman itong itrinibol para sa isang pass break. Habang si Ishido naman ay mabilis ding tumatakbo para pigilan si Fujima. Fujima, wag mo nang ituloy ang binabalak mo dahil hinahabol ka ni Ishido sa likuran mo at baka magawa niya pang makuha ang bola sa'yo. Kaya naman, huminahon na lang kayo at maghanap na lang ulit ng pagkakataon para makapuntos. I-reset nyo na lang ang bolang yan. Yan ang sigaw ni Ayako. Habang si Fujima naman ay hindi ininda ang paghabol sa kanya ni Ishido. Sige, humabol ka lang Ishido. Tignan natin kung kaya mo ba talaga akong pigilan. Yan ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili. Habang idinidribble ang bola papunta sa kanilang basket. At nang malapit na ito sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at takmang titira ng isang layup. Nang biglang tumalon si Ishido at takmang pipigilan si Fujima. Huli ka Fujima! Ngayon siguradong supalpal ang aabutin mo sa akin. Yan ang sigaw ni Ishido. Habang si Fujima naman ay biglang napangiti. Sabay pasa ng bola papunta kay Akagi. Na ikinagulat talaga ng sobra ni Ishido. Ano? Andun agad ang sentro nila? Pero hindi ko siya nakita na sumabay sa akin sa pagtakbo ah. Buisit, hindi ko na siya mapipigilan pa. Yan ang sabi ni Ishido. At nang hawak na ni Akagi ang bola, agad naman itong tumalon at gumawa ng isang gorilla dunk na ikinatuwa talaga ng buong tropa ng Shouko. Dahil na nga sa sobrang gigil na gigil si Akagi sa pagdakdak nito sa kanilang basket. Ayos! Isang puntos na naman para sa atin! Sige Shouko, ipagpatuloy niyo pa yan! 4 na ang lamang natin sa Kuzo! Ngayon, siguradong mahihirapan na silang makahabol sa atin ito! Yan ang sigaw ng mga tropa ng Shouko. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kuzo ang bola at dinadala na ito ni Rio papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng maigpit ni Fujima. Hoy Fujima, mali ka ata ng binabantayan ah. Baka naman pwedeng si Rukawa na lang ang magbantay sa akin kasi hindi ikaw ang gusto ko makalaban dito. Yan ang sabi ni Rio nang nakangiti kay Fujima. Habang si Fujima naman ay nainis ng sobra sa sinabi ni Rio sa kanya. Ano bang pinagsasabi mo dyan Rio? Baka nakakalimutan mo na yung captain nyo nga hindi ako kinaya. Ikaw pa kaya? Bakit hindi mo na lang ako subukan kung kaya mo ba makalusot sa depensa ko? Pero ito lang sasabihin ko sa'yo Rio, na malabo ka din makalusot sa depensa ko. Yan naman ang paghahamon na sabi ni Fujima na ikinainis din ng sobra nitong si Rio. Kaya naman, agad itong umatake sa depensa ni Fujima. Ngunit, laking gulat nitong si Rio dahil na nga sa nagawa agad na makuha ni Fujima ang bola laban sa kanya. Ano? Ang bilis! Hindi ko napansin ang kanyang kamay. Nagawa niya agad makuha sa akin ang bola. Pero paano? Paano niya yung nagawa ng ganun kabilis? Yan ang inis na sabi ni Rio sa kanyang sarili. Habang si Fujima naman ay dala-dala na nga ang bola papunta sa kanilang basket. At imbis na magmadali ito, mas pinili niya na lang na huminahon sa pag-dribble dahil na nga sa mabilis na nakabawi ang Kuzo sa pagdidepensa. Kaya naman, hawak na ni Fujima ang bola habang binabantayan ito ng maigpit ni Jin. Mga kasama, easy lang kayo. Ngayon, kailangan nating makasigurado na makakapuntos tayo. Yan ang sigaw ni Fujima. Anong pinagsasabi mo dyan, Fujima? Sa tingin mo ba magagawa niyong makapuntos sa amin ngayon? Pues, diyan ka nagkakamali dahil hindi namin kayo hayaan na makapuntos. Yan naman ang sabi ni Jin. Nang biglang umatake si Fujima sa depensa ni Jin. Habang si Jin naman ay mahigpit na dinidepensahan ang opensa ni Fujima. Yan! Tama yan! Isang maras na depensa para hindi makaset ang bola yung si Fujima. Sige Jin, ipagpatuloy mo lang yan! Yan ang sigaw ni Coach Roshi na naging dahilan para lalo pang higpitan ni Jin ang depensa kay Fujima. Hinaharas ni Jin ang todo itong si Fujima. Patay! Mukhang may hirapan siya dito mag-set ng bola kapag nagpatuloy ito. Ang husay mo talaga, Jin. Nagagawa mong pahirapan si Fujima. Pero alam kong kaya mo yan, Fujima. Alam kong makakagawa ka ng paraan para makalusot sa depensa ni Jin sa'yo. Yan ang sabi ni Ryota habang nakaupo sa bench. Nang biglang nagsalita si Coach Hansai. Tama ka, Miyagi. Kitang-kita nga natin na nahihirapan si Fujima sa depensang ginagawa sa kanya ni Jin. Pero kilalang kilala din natin yung si Fujima.
Alam natin na mas natutuwa yan kapag hinaharas siya ng kalaban niya. Kaya naman, alam ko magagawa ni Fujiman na makaisip ng paraan para malusutan ang depensa ni Jin sa kanya. Yan ang sabi ni Coach Hansai. Sa kabilang banda naman, mahigpit pa ding binabantayan ni Jin itong opensa ni Fujima sa kanya. Ano na Fujima? Sinabi ko na sa'yo diba? Hindi ka makakapuntos at lusot sa pagkakataon na to dahil dadaanin na kita sa puwersahang depensa. Yan ang sabi ni Jin. Ha? Ano ba pinagsasabi mo dyan? Sa tingin mo ba nahihirapan ako sa depensa mo? Masyado ka na atang natutuwa porket pinapasakay lang kita. Ngayon, seseryosohin ko na at sisiguraduhin ko na maiiwan kita. Yan naman ang sabi ni Fujima. Sabay nag-spin moves ng sobrang bilis na naging dahilan para maiwanan na nga ni Fujima ng uso itong si Jin. Ano? Grabe! Ang bilis ng spin moves na yun Ni hindi ko malang inasahan na magagawa niya ang ganong galaw. Sira ulo talaga ang lalaking yon. Napakabilis niyang kumilos. Yan ang sabi ni Jin sa kanyang sarili na talaga namang sobrang nagulat. Habang si Fujima naman ay tuluyan ang nakalusot sa depensa ni Jin sa kanya. Nang biglang sumulpot si Ishido sa harapan niya. Saan ka pupunta Fujima? Hindi ka namin nahayaan makagawa ng isang play dito. Yan ang sabi ni Ishido. Sino ba kasi nagsabi na ako ang tunay na gagawa ng play dito? Tignan mo nga sa loob ng basket. May kita mo kung sino ang tunay na magpapasikat dito. Yan ang sabi ni Fujima. Sabay ibinato ang bola papunta sa kanilang basket. Habang si Hanamichi naman ay agad na tumalon at kinuha ang bolang ibinato ni Fujima sa itaas. Nice one Fujima! Kanina ko pa ito inaantay. Mabuti naman at nakaramdam ka na. Ngayon ako naman na magpapasikat. Yan ang sigaw ni Hanamichi. Sabay kuha sa bolang ipinasa ni Fujima at gumawa ng isang alley-oop dunk na naging dahilan para madagdagan pa ang kalamangan nila sa Kuzo. At 6 na ang lamang nila dito. At 4 na minuto na lang ang natitirang oras para sa huling yugto ng laban. At dito na nagtatapos ang Chapter 170 ng International League.